O bumalik lang tayo saglit po, no? Dito sa impeachment, mga bossing. Bumalik lang tayo dito sa impeachment. Ako ho talaga naniniwala, matibay ang aking paniniwala na wala po silang depensa. Na mahina po ang depensa nila, mga bossing. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na kung etong mga ito, meron silang depensa, mga bossing, eh di sana ho, mga kababayan. Sa NBI pa lang, nagpaliwanag na yan. Diba? Doon po sa, kumbaga, doon po sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at sa buhay ng House Speaker Martin Romualdez. Diyan pa lang po sa NBI, nagpaliwanag na pinuntahan na po nila yan upang hindi umabot sa punto, mga kababayan, na ma-impeach pa sila. Di ba? Yung confidential funds, sa Kongreso pa lang, ginalingan na nila dyan. Sumubok nga sila di ba? Kaya lang, naiipit sila dahil may mga katanungan na hindi nila pwedeng sagutin dahil lalo silang malalaglag. Kung merong yung mga confidential funds nila, kung merong mga pagpapaliwanag ho, kung sino si Mary Grace Piatos, etc., etc., baka wala pong impeachment ngayon na nangyayari kasi naidepensa na nila yung kanilang sarili doon. Mamamayang Pilipino na po ang sisigaw, nako, bakit nyo i-impeach yan? Ayan, naipaliwanag nila ng maayos yung mga sinasabing impeachable offense ng Vice Presidente. Kaso wala po. No? Ang sasabihin ng mga DDS, naku, okay naman yung Elias lang ang gagamitin. Hindi ho. No? Hindi ho. Pagdating na po sa COA, kailangan may hiwalay na envelope, ipaliwanag mo kung sino yung Poncio Pilato na yan na nakasulat dyan. At tapos, para malaman namin kung talaga bang na i-distribute nyo ng maayos o nagamit sa tamang paggamit, gagamitan yung pera na yon. Hindi naman po kalaban ng gobyerno ang COA. Di po ba? Di kung puro alias na lang ang lalagay, bakit pa nag-submit? Puro mga hindi naman pala totoong mga pangalan. Walang mga tala doon sa PCO, sa PSO. Di ba? Mary Grace Piatos, etc., etc., at kung sino pa. Diyan po, kaya umabot sa punto na ang NBI po, NBI files inciting to sedition, grave threat, complaint versus Sara Duterte, mga kababayan, kasi nga hindi nila hinaharap at hindi nila ipinapaliwanag. At mismo tayo pong mga Pilipino napanood yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, PSA. Sabi ni Gracious Grace, ayun, salamat naman. Mismong tayo po ang nakapanood, mga kababayan, nung pagbabanta po sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. No? Ngayon, ang nakikita ko dyan, hindi kakayanin o walang mailulusot dyan yung mga lawyer nila. Kaya dismiss na lang ang gustong sabihin. Wala tayong narinig na pagpapaliwanag nila, kundi dismiss. Hindi naman po paliwanag yun No? Hindi dapat matuloy itong trial na ito kasi yung mga ginamit nilang ebidensya ay hindi naman totoo, gawa-gawa lang. Yung mga witness nila ay mga binayaran lang nila. Yun sana yung mga narinig natin. Pero hindi, wala pong paliwanag. Sa teknikalidad po sila dumali, no? Na ang sinasabi nila, kasi hindi pwedeng mag-impeach kasi may 1-year ban. Doon po dumali. Sabi nga po, di ba, may kasabihan na kapag ang lawyer walang masabi na, wala nang mairebat doon sa kalaban, dadali na sa teknikalidad. Ako kung ako lawyer, alam nyo naman po dito sa ating channel, laging 1 + 1 = 2. Di po ba? Kung anong tanong, siyang sagot.
Kung ako ang lawyer ni Inday Sara Duterte at alam ko na meron namang isasagot, hindi ako pupunta doon sa may 1-year ban po kasi, no? Kaya hindi pwedeng ma-impeach. Hindi, irerektahin ko kayo. Dahil ang gusto kong mangyari, bukod sa hindi matuloy ang impeachment na yan, naipaliwanag na din kasama doon na hindi nagnakaw ng pera yung kliyente namin. Hindi nagbanta sa buhay ng Pangulo yung kliyente namin. Kailangan kasama nun ang paglinis po ng pangalan. Wala naman eh. Kung madismiss man po yan mga bossing, ang iisipin pa din ng taong bayan, hindi nila naidepensa ang kanilang sarili kasi wala naman silang sinabing mga rason, wala naman silang sagot doon. Ang sagot lang nila teknikalidad. Hindi daw pwedeng ma-impeach dahil nga po may 1-year ban. Di po ba? Tatatak pa din po sa isip ng taong bayan na si Sara Duterte pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. Si Sara Duterte nagnakaw sa kaban ng bayan. Yung pa din po ang maiiwan. Hindi nila na idepensa yung Vice Presidente. Na-dismiss kasi kailangan mag-antay pa daw ng 1 year ulit bago magpa-impeach ulit So ibig sabihin hindi nila naipaliwanag na hindi nagnakaw ang Vice Presidente. Ganun na nga. Parehas din po dito. Mga bossing, iyan ho sa Vice Presidente, Presidente, asawa ng Presidente, House Speaker, ang sinabihan niya na pag may nangyari sa akin, mayroon na akong kinausap. Ang ibig sabihin po nung mayroon na akong kinausap, nagkaroon na po yung pag-uusap. Nagplano na po na patayin ang Presidente, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Nagplano na po, mga kababayan. Pero ang is parang wala pa din nangyayari o kaya umabot sa impeachment. Naalala nyo po ba ito, mga kababayan? Naalala nyo? Kailan ba to? May 12, 2020 nang nakaupo ang dating Pangulong Duterte. NBI arrest individual who offered 50 million reward to kill President Duterte. Yung teacher, arestado. Di ba? Kulong. Ayan, ano pa natin, ramdam pa natin na kumbaga, wala na, tignan nyo nga itsura niya kung may pambayad ng 50 million yan. Pero dahil may pagbabanta sa buhay,